Hello mga do, mga dai. We're in Frank in Japan segment with Frank Talks. Yesterday we were sinabi niya. This time, we will have a special interview with someone whom I really look up when it comes to making contents at talagang habang nanonood ako sa isang mga content niya at patuloy nanonood sa kanyang mga contents ay talagang nakaka-proud maging Pinoy. You know, she is very small but very terrible. I would highly suggest that you're going to watch that video po sa kanyang page. And then, basta ganun yung makikita nyo, mayroon siya ginawa pagtulong sa isang Japanese, di ba? Sa dalawang Japanese couple na visually impaired. So, napaka-proud ko pong nakita yun na bilang isang Pinoy, like, oh, nagagawa natin. And of course, there are many things kung bakit parang nagdadalawang isip din yung tao kung tutulong o hindi. Of course, napaka-independent kasi dito sa Japan. Helping them, it could be a bad action din para sa atin. So of course, we're gonna talk about that one later sa ating panauhin today. So hindi na natin patagalin pa at kausapin na at welcome her, okay? Teacher Darlene, buhay mo, ikwento mo! Yes, Hello! hello po. Hello, Mr. Frank in Japan, and hi everyone. Konbanwa. Finally. Yes. Oh my gosh. Nagulat ako sa panauhin. Akala ko Panauhin, di ba? Graduation yun. Medyo challenging talaga yung Tagalog ko pero I tried my best to do, Okay lang. to speak Tagalog at English din. So alam mo naman. Sige nga, makapag-Tagalog din. Alright, Ang so of hirap course nito, guys, I hope guys you will be able to what I call this one, spare your 1 hour with us sa ating live streaming today because I think marami po talaga yung matutunan when it comes to opportunities working abroad as an English teacher and also how to find part-time jobs habang nagti-teach as an English teacher. So those are the things that we will be talking about later. But of course, Teacher Darlene, please introduce yourself. Saan po tayo nakatira sa Pilipinas po? Taga saan po tayo sa Pilipinas? So, hello po again. Ako po si Darlene Aldonyar and ang aming angkan ay nasa Cavite po. So, I'm a Caviteña and yeah, that's my province po sa side ng tatay ko and sa side naman po ng mama ko sa Ilocos Sur. Yes. Santo Domingo. So, Cavite and Ilocos Sur. Luzon. Okay. At saan po tayo nakatira ngayon or saan po tayo bandang prefecture sa bansang Japan? So currently I'm living po sa Kansai area, Wakayama, Osaka, Japan. Wakayama. Parang ano talaga ako sa pa-microphone. Isa sa mga content niya po kasi kumakanta sila. So do you sing, Yes. Teacher Darlene? I do sing. Samples. A, B, C, D. Teacher nga si Teacher Darlene. Yes. Okay. So naman. I think those talent portion po makikita natin yan sa mga contents ni Teacher Darlene sa kanyang sa kanyang page. Okay. So of course, being a Filipina, have you ever think about working abroad when you were in college po? Yes, actually working abroad, hindi ko siya pinangarap. Kasi pangarap ko lang before maging public teacher. So, feeling ko yun talaga yung calling ko na I was called to teach sa public school. Particularly sa, it's either my alma mater, Congressional High School, or Francisco E. Barzaga, kung saan ako OJT. Nandun kasi yung mga favorite teachers ko. So, gusto ko silang sundan. Siyempre, doon masaya naman yung ganun. So, but then, something happened. I was tested by the Lord. So, hindi ko siya nagawa. Pero nakapagturo po ako sa private school. Pero hindi ko po na-pursue na makapagturo talaga sa public. Nakapag-OJT lang ako. So, buong buhay ko, yun yung pangarap ko. And then, you will know that God is like
visualing something for you na something bigger. So, halimbawa yung pangarap ko, ito, akala ko hanggang dito lang yung pangarap ko. Pero iba pag sa Lord yung nangarap para sa'yo na sa Japan pala ako magtuturo. So, ganun po. And there's a purpose why I'm here. So, to answer your question, no, hindi ko po siya pinangarap. Ang haba ng explanation, sorry. But it's actually very meaningful po. Kasi most of us naman kasi, if we have the profession na talagang tinatapos natin sa Pilipinas, we are trained to visualize teaching naman po talaga sa Pilipinas. Wala namang sinasabi doon na yung kahit isang teacher doon magsasabi, this is the curriculum in Japan, this is the curriculum in US, diba? Talagang about Pilipinas talaga. So, paano po nagbukas ang oportunidad na, magturo sa Japan? So, actually, after kong magturo sa senior high school sa Pinas, 1 year, napagod ako. Parang pagka-graduate ko kasi, after nun, that same year, natanggap agad ako sa isang private school. And then, parang napagod ako agad. Siguro sa dami ng load, parang hindi ko in-expect na ganun. Tapos nagpe-prepare ka pa for LET license examination test. So, parang napagod ako. So, yung friend ko, yung isa sa mga close friend ko, in-invite niya ako, tara mag-ESL tayo. So, ko, ESL? Anong ESL? Ganyan. So, trinay ko lang. Sabi, kikita ka daw ng ganito. 40,000, 30,000 pesos. Ganyan. So, ako, sige, sabi ko, habang nagre-review, mag-ESL muna ako. So, nag-ESL ako, 5-1 talk, and then after nun, yung mga kasama ko sa batch, ganyan. So, after, nagka-pandemic, yung isa sa mga kasamahan namin sa ESL, nagpunta na siya ng Japan. Tapos, nakikita ko na, nasabi niya nga na nagtuturo na siya doon, nag-try din siyang mag-vlog. So, napapanood ko yung mga vlog niya. And then, by that time, na-curious ako, sabi ko, try ko kaya? Parang ganon. Parang meron na sa heart ko na try mo, ganon. So, nag-search lang ako, sabi ko sa kanya, paano ka dyan, nakapag-work dyan? Parang yung mama niya nasa Japan. So, ganon. Tapos may sinend din siyang link, pero hindi ako doon. Tapos, meron tayong website sa Philippines. Maraming jobs doon para sa mga gustong mag-abroad. Iba-iba. Sa barko, sa lahat sa iba-ibang countries. So, gumawa ako ng resume. Pinagkiklik ko lahat yon. Kasi nga, hindi ko naman pangarap. So parang hindi ko masyadong siniseryoso. Pinagkiklik ko lahat yon. Hanggang sa one day, nag-email sa akin yung agency ko, which is Chesham, with the partnership sa Interact. And then, doon nag-start. So, yes. So, of course, alam na natin kung ano yung mga requirement when it comes to teaching. Dapat may demo talaga, di ba? Yes. So, gaano ba from mag-rate po tayo ng 1 to 10 when it comes to demo lessons in applying here in Japan, saan ang mas mahirap? Mag-demo sa DepEd or mag-demo sa ALT opportunity? Hindi pa po ako nakapag-demo kasi sa public school. Okay. So, hindi ko alam kung gaano kahirap sa public school. Pero nakapag-demo naman ako sa private school. Hindi naman po ako ganun nahirapan. Sorry. Okay. Hindi naman po sa pagmamayabang. Of course, kasi ilang taon mo din yan inaral, di ba? You should have practiced it sa school namin. Sa TUP, talagang hinahasa ka talaga since first year mo. Talagang may mga even nung high school ako, sa school namin, sanay na sanay kang pagre-report. And yun naman yung kagandahan before, na pag pinag-report ka, wala kang choice, wag ka umangal, mag-report ka. Tapos, dun ko na-realize, may purpose pala, yung mga ganun-ganun na, bakit ka pinagre-report. So, para masanay ka in front. Anyways, yun nga. And then, yung dito naman sa Chesham, meron kasi silang guide. Tapos, meron na ding, parang madali lang din naman yung topic. So, more, effort mo na lang
paano mo siya i-deliver, yung taas ng confidence mo, yung pronunciation mo, and yung kasi makikita sa demo mo kung paano ka sa loob ng klase. So, yun na lang hirap doon na kapag wala kang experience sa klase, mahihirapan ka. I see. Pero, kung wala silang experience when it comes to teaching, kung magpa-process po sila sa pag-a-apply from the Philippines, it could be kanang malaking hindrance po ba ito na hindi ka matanggap? Oo, pero hindi naman totally kailangan sobrang genki mo sa demo. It's just that meron kasi silang hinahanap. Sa dami na nag-a-apply, you need to make sure na mag-excel ka. Kasi syempre, salaan yan. So, yes, it might be a hindrance for them if they don't have experience sa loob ng klase. But, meron din naman kasing sample video. So, by that, pwede silang kumuha ng idea or sa YouTube, may mga ALTs tayo na kapwa Pinoy na nag-share ng demo nila. So, from that, you can learn a lot of things from the internet na. Totoo. And then, iba yung tawag dito pag a-apply ng process sa kapag nasa Pilipinas ka at kapag nandito ka naman sa Japan, di ba? So medyo mas mahirap kapag galing Pilipinas. Mahirap po. Grabe po kasi yung sa akin po, kwento ko na po yung sa akin po kasi pandemic siya. So since 2020 parang mga November, October ng 2019 ako nag-apply. Tapos, 2020, yan. So, pandemic. And then, kailangan mo ng mga papers sa elementary school, sa high school. Pero dahil pandemic nga po, ang hirap kunin. Lalo na sa elementary school ko. Grabe hirap ko po dyan. Grabe talaga. Tapos, magastos kasi pupunta ka pa ng Manila. Kasi ako from Cavite, ako punta pa ako Manila para sa DFA, Apostle, ganyan. Saka sa regional office ng DepEd, may papatatakan ka. Kaya, yun ang mahirap, yung mga papers po. Yung mga requirements na kailangan, diba? Driver's license. Yes, gagastos ka din. Now, let's talk about when you are already in Japan, you know, kapag nandito ka na, may sahod na, di ba? Ganun po ba yung storya or it's a different story na? At first, kaming yung batch ko, we're very excited na fine. Kasi ang tagal ng inantay namin na-delay yung iba sa amin na dapat 2021 nandito na, 2022 nandito na, pero 2023 kami na nakalating. Feeling ko may reason din sa Lord kung bakit. Preparing us. Kasi nga, mahirap pala. Yung unang taon or yung mga unang buwan dito, mag-a-adjust ka sa bilihin, sa apartment. Kasi yung unang apartment namin, ang mahal. 70,000 yen. Yung apartment namin. Kasama yung ilaw at kuryente. Siguro sa Pilipinas, nasa 40,000, ganun, or 35,000 pesos. So, tapos meron ka pang insurance, may pension ka pa, daming kaltas. So, kung magpapadala ka sa Pilipinas, walang matitira sa'yo. So, sa mga nagbabalak kong mag-ALT dyan, make sure na hindi naman kayo kailangang pigain financially pagdating nyo dito. Kagaya nung sa family ko, tumutulong yung mama ko, yung ate ko, na sa finances. Kaya, hindi naman ako totally required na ganitong amount magpadala, ganyan. Kasi nga, kailangan mo din magtira para sa sarili mo. So, lalo na ngayon, ang palitan po ng yen sa peso ay hindi ganun kataas. So, nakakalungkot nga. Yes, nakakalungkot kasi yun nga, kung ipapadala mo lahat, walang matitira sa'yo. So, at first, ang hirap po kasi parang, yung mga unang buwan ko, parang ayoko bumili sa labas, ayoko mag-grocery. So, ang baon ko talaga nun, mga noodles, mga ganyan. So, tanghon, yun yung mga nasa maleta ko kasi sabi ko, hindi ako gagastos ng unang buwan. Ganun. Pero actually, kami po yung unang batch na walang binayaran na placement fee.
So, usually, merong 100,000 na placement fee. Pero, thank God, kaya pala kami dinelay sa pag-alis kasi hindi na kami pagbabayaran ng 100,000. Yan yung plan ni God talaga. Which is Yes. a big amount, di ba? Kasi Yes. pumunta tayo sa ibang bansa para kumita ng pera, hindi para gumastos more, Yes. di ba? Hindi naman masyadong Oo. malaki yung nagastos ko. And then now, one of your content po kasi, nabanggit nyo po na you're actually doing part-time jobs, and it's the reason na talagang limited yung time talaga when it comes. Matagal ko na pong na-message si Ma'am Darlene, si Teacher Darlene, and then talagang alam ko na nag-part-time siya. So when she told me that, check ko muna yung schedule ko, I know already. So when she gave me this time, talagang go na, Ma'am! So, ano po yung process? Paano po nagkaroon ng, kasi most of the people po kapag hindi pa po nandito sa Japan, nila, he only is allowed to work one work. And then, paano po nagkaroon? Okay, mag-part-time job si Teacher Darlene. Paano po yun? Actually, here in Japan, they are very strict regarding of having a part-time job. So, you have to make sure na makikipag-coordinate ka sa immigration. And since under po ako ng company namin, I have to ask permission muna sa kanila. Mag-fill up ako nung form galing sa company namin. And then, once approved, pupunta ako ngayon ng immigration for them to approve yung aking kasi kailangan inline dun sa trabaho mo. Halimbawa, teacher ako. So, ang possible lang na maging part-time job ko ay ang maging tutor or maging part din ng ibang school. Yun lang. Hindi ako pwedeng part-time job sa mga restaurant. Ganon. Yun. So, bawal yun. So, ang ginawa ko po, nung merong hellosensei.com. So, yun yung isa sa mga famous na website dito sa Japan para sa mga teachers. You could teach English sa mga Japanese students. And kapag nakita nila yung profile mo, they could email you, Sensei, I would like to have a class with you. Do you have free time? Something like that. And sobrang blessed kasi itong bagong open na cram school here in Wakayama, I was emailed during summer vacation na pwede ka po ba mag-part-time job ng ganitong oras, ganyan-ganyan. So, sabi ko, yes po, pwede po ako. So, coming from the summer vacation, nagpunta ako sa school nila. And then, akala ko, mag-i-interview pa ako. So, yun yung sinashare ko last time sa video ko na trending ngayon na ang daming sinasay ng iba-iba na mga tao kung magbabasa niyo na ganun po. So, yun, hellosensei.com. So, and yun nga, may in-email po ako ng cram school and then, yes, so meron po akong part-time job every night after my main job. Which is, sobrang nakaka-proud talaga na yung sipag natin pinapagpatuloy pa rin natin sa bansang Japan, di ba? So, hindi pwedeng, pero pag ganun po, part-time job, ano po yung masasabi niyo, when is the perfect time to decide to add a working hours po aside from your full-time? Totoo. Ang ganda po ng tanong. Kasi before, invite ako ng mga friends ko na, tara, part-time job na tayo. Sabi ko, wait lang, nag-a-adjust muna pa ako. Kasi, yung mga unang buwan ko, March, April, May, June, July, hindi pa ako nag-part-time job ng 4 na buwan. Kasi, tinignan ko muna yung bigat ng trabaho sa public school dito sa Japan. And which is, as an ALT, hindi po mabigat. That's a good news. Ewan ko lang sa iba, ha? Opo. Ewan ko lang sa iba. Pero hindi po talaga mabigat. Parang nasasad pa ako, no? Kasi tayong mga teachers sa Philippines, we are trained to do a lot of things. And kaya natin pagsabayin yung pagtatrabaho at maraming trabaho, ganyan-ganyan. Na pag nakarating ka na dito, totoo ba na walang, ano pong gagawin ko? Pagwalisin nyo na lang po ako, wala po bang pupunasan dyan? Yung bintana, pag gusto nyo panasan ko na. Yung mga ganun, kasi nga wala ka nang ginagawa. So, I think, napaka-perfect time lang din. Kasi po, I'm currently doing my thesis paper, so may programming, ganyan-ganyan. And then, nakakapag-aral ako ng Nihongo sa office kapag wala akong class or pag walang pinapagawa sa aking PowerPoint or something. So,
parang ang galing talaga ni Lord. Lahat to puro si Lord ha. Itong talk na to, ibubuhos ko to lahat. Kasi ang galing talaga. Kasi wala po talaga. Minsan sa isang araw wala talagang klase. Minsan sa isang buong linggo wala talagang pinapagwasyo. So ang problema naming mga ALT, anong gagawin namin? How to kill time. Yes. Yung iba hirap na hirap magpanggap ng busy. Kasi nga, hindi naman busy. Nakakaya naman sa mga Japanese colleague na sila busy tayo. So, ako, ginagawa ko, nag-aaral po ako ni Hongo after ko gawin yung work na pinapagawa sa akin. So, yun. Wow. Yan talaga yung parang nasa isip ko. Kasi as of this moment, I'm about to be connected sa isang company na after school. So, sobrang busy talaga kapag ganyan yung after school. Oo. Medyo busy talaga yan sila kasi you really have to make your own plan for the next, ganun. Yes. So, sabi ko, kaya kung mag-ELT muna ako? Pero, pwede naman akong tumigil if I want, diba? So, I just wanna try muna dito sa after school. Yes. So, yan talaga yung mga awakening na information talaga na dapat malalaman. Actually, yung mga nag-message po sa akin, public teachers, na gusto daw nilang mag-ALT dito. Hello, Miss D. Marivic Cinco. Good evening. Watching from Laguna, Philippines. Shout out sa'yo. Ayun na nga. So, merong gustong maging ALT dito. So, sa kanila naman, malaking risk. Kasi sila ay meron ng slot sa public school sa Pinas. Dito naman ay, ang kagandahan naman, malaki. Kung i-compare, may ipon ka talaga naman. So, ayun pa, ang gaan po ng work. So, halimbawa, kahit may klase ka na 3 klase sa isang araw, magaan pa rin kasi wala ka masyadong papers unlike sa Philippines. So, if you guys want to become an ALT here in Japan, tara na. Yung pag-ipunan muna natin 'yan ng maigi kasi yung pagtatrabaho dito sa Japan, parang you're also deciding to reside here na parang hindi siya yung parang sa ibang bansa na you're the main reason to go there is just to work, but talagang hindi mo masastop ang sarili mo na you are here and you will fell in love. I mean, you will fall in love with the culture and kailangan mo talagang gumastos sa sobrang mahal ng mga bilihin dito. Yes. Nanghiram nga lang ako sa ate ko before eh. Diba? And then for the first months, yung mom and dad talagang tumutulong din sa atin for them to, secure lang din na safe tayo dito sa Pilipinas, sa Japan, diba? So, that's the story that you have. But others, talagang pumunta dito na hoping that they could be able to help their family. Kasi sila talaga yung kailangan ng tulong. Actually, pero yun naman. Actually, kami, eto to be honest, sa mga nanonood sa atin, hindi kayo makakapag-ipon pa unang taon. That's a good one. Hello po, Ma'am Riza. Ayan. So, kailangan nyo munang mag-adjust. Kasi halimbawa, 2 maleta lang dala mo. Ang dami mong naiwang gamit sa Pilipinas. So, yung pera mo dito, bibili ka muna ng mga damit. Doon may mga thrift store. Bibili ka ng plato, ng kaldero. Yung mga basic needs para masabi mo yung apartment mo ay bahay. Kasi kapag hindi mo ginawa yun, kakain parang ka sa feeling mo labas. may missing. Oo, yung mga, alam niyo po ba, Sir Mark, unang months ko, sobrang pagtitipid ko, ang binili ko lang isang mangkok, isang salaan, ang tawag doon? Panghiwa, cutting yung board. tantaran? Cutting board. Cutting board. Tapos, isang pair ng chopsticks. Sabi ko, nakakaawa naman ako tignan. Parang, ganun, tas noodles yung kinakain ko kasi ayoko gumastos. Natatakot ako na maubos yung pera ko nang hindi pa dumadating yung sahod ko. Kasi mag-aantay ka pa before dumating yung sahod mo. So, ganun. Bumila ako ng mga gamit sa apartment. Kaya yun po yung payo ko sa mga gustong mag-ALT dito. Yung mga unang buwan nyo po, hindi pa po kayo unang taon nyo, hindi pa kayo makakaipon ng masyado. So, and that is okay. Kasi kagaya ng sinabi po ni Mr. Frank na na mahirap kasi nga, mamumuhay ka na dito. So, malaking adjustment. Totoo. And then, in all of a sudden, as time goes on,
malalaman mo na kung saan makakabili ng mas mura. Di ba? Yes. Kasi yan talaga yung naano ko, sobrang mahal naman dito sa Japan, and then all of a sudden magtatanong ka lang sa mga lokal. They will be able to give you tips on how you're going to buy those yung ahos, yung garlic, yung onion na mas mura kapag hindi masyadong malapit sa mga station, mga ganon. Di ba? Saka wag magko-convert. Kasi pakawawain mo talaga yung sarili mo pag magko-convert ka. Kasi before, hindi ako nabili ng gatas. May dala kasi akong Bear Brand malaki. So, tinitipid ko talaga yun. So, kasi nakikita ko yung mga price ng milk, ganyan-ganyan. So, pero I love milk. Hanggang sa nakita ko tong grocery store na to na merong murang milk. Saka gano'n na. Hindi na ako nagko-convert kasi nakakaawa talaga pag nag-convert ka dito sa Japan. Huwag natin masyadong i-convert ang peso. Para iwas stress. Yes. Nakaka-stress pag malaman mo yung magkano talaga yung palitan din, di ba? Yes. Hello to Mayoy Iya Honda Boss. Thank you so much for watching. Yes. And of course, marami na tayong natututunan when it comes to opportunities. Pwedeng chasam pala. May isang opportunity din na makapunta dito as an ALT teacher. I think it was Jet? Yes, Jet program. And meron pang isa, Borderlink. Yes. So, yes, not that famous. Pero sa mga viewers natin, Borderlink. And actually, kung magsesearch pa po kayo sa internet, napakarami pa. So, yun ay minsan nga hindi na kayo mag-undergo sa mga ganong klaseng agency. Minsan meron ng direct hiring. Pag pinalad ka talaga, yung mismong school na yung magsusupport ng visa mo. Yes. So, ang gawin natin, if nafe-feel talaga ng heart, so while searching, pray for it. Yes. Kasi mahirap i-take risk. Yes. So, pray for God's guidance, and kung will ng Lord, yun talaga lagi. Kung will ng Lord, allow niya. Kung hindi will ng Lord, hindi para sa'yo. Yan. Totoo. Kahit na hinahabol natin yung opportunities, talagang umiiwas siya. Diba? Kapag kahit na walang pera, walang panggastos, pero nandun yung opportunity minsan talaga, no? Nakaabang lang sa atin, mag-yes ka lang. Right? So, one of the contents po talaga ni Teacher Darlene is, yung buhay niya bilang Pinay, the little girl dito, pero sobrang God's warrior din si Ma'am Darlene. Kaya minsan, kapag nanonood ako, I was expecting something that she will be talking about, the words of God, and how does the word of God, help her with everyday life, diba? So, how did you, what do you call this one? Yung fino-fuel, diba? May loneliness moment naman, diba? How did you do na parang the presence of the Lord is always there, na parang itong mga ginagawa ko ngayon, what are those scenarios po na napapansin mo, I'm not alone even if I feel lonely as of this moment? Yes, thank you. So, ang one thing talaga, syempre tayo tao lang. Minsan pagod ka, minsan distracted ka sa social media, nakalimutan mo mag-pray. So, kahit na lahat naman tayo God warrior ng Lord. So, pero minsan, aminado naman ako, minsan nakalimutan ko mag-pray ng, yung seryosong pray, minsan na lang, pag matutulog na, thank you Lord for this day, good night po, I love you. Ganun na lang, tapos matutulog na ako. Pero, I think yung nakapag-recharge sa akin is yung relationship ko sa Kanya. I know na despite nung pagkukulang ko sa Kanya, He is still the same. Yung love niya sa akin kahapon, same pa rin sa love niya sa akin ngayon, at magiging same pa rin sa love niya sa akin bukas. So, ganun kagaling at kabuti yung Lord natin na kahit magkulang ka sa akin, anak, mamahalin pa rin kita. Yun yung, kasi I already felt God's miracle, God's grace, God's favor in my life. I've been through a lot. So, kaya kahit nahihirapan ako, wala lang sa akin kasi alam ko masusustain niya ako. And one thing, kung ba talaga ako nag-decide magpunta dito kasi I know I have a purpose. Hindi na lang bilang isang maging teacher. I have to use this voice to share sa bawat isa sa atin na God is good, God is alive, and if you will allow God
please let Him in your heart and accept Him as your God and Savior. And your life, hindi mo mararamdaman yung hirap. Though, minsan mararamdaman mo, Lord, pagod na ako. Surrender mo lang sa Kanya. Iyak mo lang sa Kanya. And then the next day, you'll be fine. So, yun yung lagi kong sinasabi sa mga friends ko na iba yung tao na may problema at may Lord. Iba yung tao na problema pero walang Lord. Yes. So, magkaiba yun. So, sa mga viewers natin na nakikinig dyan at makakapanood na to in the future, in everything you do, put God first. And yung pangako niya sa'yo, panghawakan mo, and minsan yung mga prayers na hindi mo pa hinihiling, nabibigay niya na sa'yo without you asking. Ganun siya kabuti. Amen to that. Thank you so much for sharing that. Tapos ano pala, Yes po. I make sure ko na, kasi may ministry ako sa Philippines, Church of God das Marinas. Tapos, make sure ko na pagdating ko dito, makahanap ako ng church. Community, So, yes. na mapagsuservan ko. So, I found one. It's Wakayama Evangelical Church. So, ang kagandahan doon, merong nagka-translate sa kanila. So, every service naka-earphones kami. Tapos, na-translate nila ng English. So, ganun din. Connected pa din ako sa pagsaserve sa kanya. Yes, that's very important na talagang kunting effort when it comes to that. Hindi ka nag-iisa. Yes, ang lungkot kaya, di ba, mamimiss mo yung mga kapatid mo, yung tatay mo, yung mama mo, yung mga friends mo. Pero dahil kay Lord, ano lang, hindi mo masyadong iniinda. Gusto ko rin i-share tong yung Bible verse na I think everyone knows about this one, that encourages and also continue dreaming when it comes to our lives po, yung Jeremiah 29:11, di ba? For now, I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. Amen. Amen to that. And this verse reminds us that, God has a purpose and plan for each of us. Yung may hope, yung promising that we have future with Him, diba? It's actually a source of inspiration for this, when we are about to seek guidance, and also when we are seeking for encouragement, when it comes to our dreams and also our aspiration. Every time that I feel that, I always read this one, and I just keep on reminding myself, I have a purpose, diba? May plan si Lord sa atin. Hindi tayo nag-iisa dyan. So, make sure that, guys, na-screenshot nyo lang to at hanapin si Jeremiah. Sino ba yan si Jeremiah? Kung hindi mo pa alam. Ikaw, Jeremiah. Alright. So, nagtatanong si hello po, Negrong Mantaw. May talk siya. Ang galing po ni Mr. Frank. So, always watch Frank Talks. Sabi ni Ma'am May Yoy Ea Handobas, kung meron po ba kayo Facebook? Of course, meron yan. Meron po, ayan. Kaka-comment ko lang po. Yan po. Yan, so, hanapin nyo lang po, Darlene Aldonior in Japan. Doon nyo po yung makikita yung isang video ko po na pinakita sa kanina na walang audio. So, may technical issue. First time ko kasing ginawa yun. So, Which sabi nga nila, okay lang magkamali. Okay lang magkamali kasi live. Okay? Yes, totoo yan. Ganun talaga pag live. Ano ba kayo? Of course, guys. Walang script to. Totoo. So, yung talagang ang main objective ko talaga is to inspire people when it comes to working abroad. Now, as para sa akin, sobrang, if it's okay to ask the question, yung, how old were you when you came here in Japan po? 24 po. 24 now, right? 24. 25 na ako. 25, 24. So, yung anong edad mo din po yung nag-decide ka po na okay, I will try doing working as magtatrabaho sa ibang bansa? 23.
23. Okay. So if you have a chance po, diba? Ay, If you sorry, have a 22. 22. Okay, Mm. 22. Mm-mm. So if you have a chance po na, makausap si 22 years old Darlene Aldeniar, what are you going to tell her about sa Ano? pagdi-decide ng pagpunta sa Japan? Ah, Anong tips may okay. bibigay mo sa sarili mo nung 22 years old ka? Okay. So to my 22-year-old version, Darlene, I will tell her that keep doing what you're doing. Be patient. Kasi if you're not going to go, you will regret it. You will have a lot of ifs, like, what if tinuloy ko, what if hindi? There are lots of people right now na makikilala mo na hindi mo nakalala before. So you have to keep on moving forward and break the wall. So you have to go beyond dun sa pangarap mo. Punta ka dun sa pangarap ng Lord sa'yo. Kasi malaki yung pangarap ng Lord sa'yo, hindi ka lang para dyan. So you have to go. And another tip, mag-aral ka mag-Japanese. Habang wala ka pa sa Japan. Hindi yung dito ka na nag-aaral. Ikaw talaga. Yun lang. And, alam na, okay. Yes. Continue. Take care of yourself. Yan. Alright. So parang alam na natin yan bago tayo pumunta sa Japan. Marami na nagsabi na mag-aral ka na ng Japanese. Yes. At hindi ka naniwala. Ako din eh. Parang that message is actually for me also. Yung parang alam ko naman na magja-Japanese tayo, but hindi pa ako nag-aral doon sa Pilipinas. Diba? Hirap. So, as of this moment po, kumusta po kayo today? I mean, this present po kayo. Nagpapaiyak na sa Frank. Baka umiyak ako. Nakakainis. Mababa po yung luha ko. Hala, naiiyak ako. Because this is something that actually as an OFW, yes, even I myself can relate that, most of the time we are the one asking, how are you po ma, how are you po ate, diba? Minsan nakakaano, diba? Minsan hindi tayo nakukumusta. And I think Frank Talks is, a place where, we can ask someone, Kumusta ka today? Kumusta po tayo? I didn't expect that at all. I didn't see that coming. Iyakin ako. So, kakamusta naman ako ng mama ko sa ng ate ko. Well, right now, I'm very happy. I'm very happy kasi nandito na ako and naka 6 months na ata kami. But then, nami-miss ko yung family ko, of course. Naiiyak na ako. Mga kapatid ko, yung ate ko, yung pamangkin ko, tatay ko, saka yung ate ko, saka yung mga friends ko, nami-miss ko sila. And I realized a lot of things. Ang saya sa Pinas. Ang saya sa atin. Kumbaga ngayon, di ba may mga Christmas songs na dyan, dito hindi mo mararamdaman yung yes, lumalamig yun yung nararamdaman ko. Pero, mas lalong lumalamig. I mean, kung hindi ka gagawa ng mga ganitong bagay, malulungkot ka. So, ako okay naman ako kasi I have friends na nakakausap ko, ganyan. I'm a bit tired. But then, dahil nga may purpose ako, yun yung gusto kong i-pursue din talaga. Kaya nanghingi ako kay Lord ng lakas. Kasi sa social media, nakakapagod makakuha ng followers ng iba yung content mo. I cannot do some contents like showing something or doing something funny. Hindi ko siya forte. And dahil nga ang purpose ko is to share about sa Japan and kung gaano kabuti si Lord, most of them are not interested about that. But then, ayun. So, siguro yun po. Kumusta ako? I'm okay, but nahihirapan ako. Ganun. So, ganun yung feeling ko. But I'm okay. Yeah.
Well, kung walang hirap, hindi worth it lahat ng ginagawa mo. Yes, thank you. Ikaw po, kumusta ka? Char. Oh, thank you so Girly much talks po na sa pala. pagtatanong. Gusto mo din akong umiyak, ano? Kumusta ang 2 buwan? Well, 2 buwan, to be honest, I have been so honest with this. The reason why I discover doing Frank Talks is because I really want to help people who is also suffering the same thing na nangyari sa akin with the first 2 to 3 weeks. Kasi nagkaroon ako ng anxiety attack dahil sa I'm not used to not working, so I'm a very workaholic person, and because Me too. of me here in Japan and without the proper documentation, I cannot work. So it feels like I cannot just use my money I save to continue living. It's a waste of time for me, like parang hindi kaya naman siya, pero para sa akin yung parang I have my 4 limbs with me and I have my brain. I can actually make more money, but I cannot do it. It's because of the situation. So I have the anxiety, and a lot of people while watching my videos during that time, merong 5 Christian and actually send me a message, DM talaga. Sobrang nakatulong talaga yung mga tao na ganun. Yung parang hindi nagdadalawang isip na, actually, Frank, we noticed that you are doing this. These are actually symptoms of anxiety, but we are not sure about it. But we would like to know if you want to talk to me, like that. So wala namang counseling na nangyari, but because of them telling me those stuff, it made me realize, like, I have to do something. I have to talk to Filipinos. I have to help them also. So it's like allowing me to help other people to talk, yung parang may community tayo, kahit mga OFW, simpleng tao. And at the same time, I was able to learn yung parang, di ba, experience is the best teacher, but I think the experiences of others are actually the best teachers. You don't have to, para pang hindi mo na kailangang pagdaanan yun for you to learn, enough na yung buhay nila to experience that, and you should learn from it. Ganun ba? So ganun yung motivation ko. I'm so happy because today I was able to receive a message na may nagpasalamat, meron ng mga taong nakaka-appreciate, hindi man nagko-comment pero nag-PM talaga. So nakakataba ng puso kasi may ganun na impact tayong ginagawa. Same as you po, Teacher Darlene. Kasi ako, tagapanood lang, and I was just, as what you told a while ago, kailangan talaga mag-decision lang talaga, and sending a message to you is actually parang dito hulog sa yung sobrang, iwan ko kung mapapansin ako nito ni Teacher Darlene, but she was able to send me a message. Sobra. Isa siya sa mga content creator na kahit na wala silang time, they were able to find time to send me a message back na kailangan lang nila i-schedule yung time nila. So, that's a big thing. Pwede naman alibay lang yung Teacher. Hindi. Oo. Kasi every one of us has a purpose. And yung sinabi niyo po na makausap yung mga kagaya mo, na pinagdadaanan. And yun nga na makarinig yung mga tao ng nararanasan natin. They don't have to experience it. So, they could learn by just listening. So, ganun. Kaya, hindi ko ignore. Sorry, late reply, pero hindi alam ko ko ignore. naman. Pero yung mga ganyan po na would like to use their platform, and kung pwede ako maging part doon, it's an honor po. And so, thank you for inviting me po here. No, thank Frank you po Talks. talaga. Oy, Frank Talks. Oy, gusto ko lang linawin yung Frank Talks, hindi original na concept po, kasi merong nag-message sa akin. It's actually originated from Tony Talks and my favorite Chit Chat in Bisaya. So, they are the one inspiring me, so I'm not concealing that fact that I'm actually mimicking their idea, but a different objective, kasi iba naman yung it's objective okay. nila. It's okay. So, yung mga ganun, halimbawa si Miss Tony Gonzaga, diba? We're learning a lot from her talk shows, inspiring. So, matutuwa siya. Yan na, meron ng Frank Talks.
Diba? Sana po. Sana makausap ko rin siya. Oh, diba? Kung mag-dream na lang tayo, lakihan na natin. Yes naman. Diba? So, of course, Miss Darlene actually has something to do, and I'm just want to make sure that all the detailed information po na malaman natin, and hopefully maka-part 2 pa tayo sa pag-uusap kay Teacher Darlene na mas mahaba, and we're gonna talk about a lot of stuff po. Now, let's talk about last na topic when it comes to yung content niyo po na viral. Okay, na viral. Alin doon? Yung saan ba doon? Yung isang about part-time job, masyadong part-time job. Okay. Wag na lang yung pagtulong mo sa couple na Japanese visually impaired visually. Ano po yung kasi nakikita ko po kasi yung pagdadalawang isip nyo dun eh. What ano yung nagbibigay courage sa iyo na okay, gagawin ko to during that time? Actually, nabanggit ko dun sa video na I was hesitant to help them. But actually, in the Philippines, hindi ako ganun. If nakita ko na may kailangan ng help, hindi ako mahihiya na. Do you need help po? Kailangan po help? Hindi. Dito, minsan may times na nagdadalawang isip ako. Kasi nga, some Japanese people, di ko po nila lahat, some Japanese people doesn't like asking for help. They're very independent. Kung kaya nilang gawin yung isang very visible boundary. Yes. Kung kaya nilang gawin yung isang bagay, gagawin nila sa kanila lang. But then, I uploaded like a video about tactile paving. So, yung yellow line, meron din ganun sa Pinas, sa mga LRT, may ganun din sa atin. So, tinanong ko yung ate ko before, ate, ano yan? Sabi niya, para daw sa mga visually impaired ko. Okay. So, na-notice ko sa Japan, ang dami. Talagang halos lahat. Almost. Lugar. Yes, almost lahat ng lugar dito sa Japan, merong tactile pavings. So, after I uploaded that, maybe 1 or 2 days after, punta akong City Hall. So, tinignan ko tong dalawang visually impaired. So, they are nasa tactile pavings po sila. And then, papasok na sana ako. Parang, there's something in my mind or in my heart. Siguro, the Holy Spirit, siguro like, look back. So, nag-look back ako. Wala na sila sa linya. Sabi ko, paano ba to? Ganun. So, unti-unti ako lumapit. Tapos, since di naman ako ganun kagaling, ang nasabi ko lang, konnichiwa, sumimasen, daijoubu desu ka? Ganun lang. Tapos, nagsalita siyang Japanese, hindi ko naintindihan. But then, inilapit niya yung hand niya sa akin. So, okay, alam ko na. They need my help. They needed my help. So, tinulungan ko sila papasok sa loob. Doon ako nag-video. Pero hindi ko sila pinakita. Gusto ko lang, kaya ako nag-video, hindi dahil to get followers or what. I want to let other people, especially Filipinos, na kailangan natin basagin yung wall. Na kapag merong nangangailangan ng help, let's help. Let's extend our hands to them. Kasi, and kapag nararamdaman mo yung Holy Spirit na kinakausap ka to help someone, don't ignore it. Allow God to use you as an instrument to help someone, whether it's financially, praying, just be a listener or something like that, what I did. Gawin mo. And then yun. And then, kaya ko siya binidyuhan kasi nga, gawa ng kwento ko to prove dun sa mga tao na nakapanood ng video na importante yung tactile paving, and tayong mga Pilipino, kahit na ma-risk na maaway ka ng mga Japanese dahil sa tinutulungan mo sila, it's okay for us kasi hindi lang part ng culture natin, pinalaki tayo ng mga magulang natin to help. So, as a Filipina, we could raise our flag by giving an example sa ating mga Filipino na madadala natin yung pagka-Filipina natin dito.
Totoo. Sabi nga ni Mobs Fabros Agtarap, meron talaga tayong purpose. Everyone has a purpose daw. Yes. Wow, thank you so much. Nanonood talaga sila, diba? Ang dami-dami nating natututunan. At Yes. nandito rin si Teacher Kate, actually. Teacher Karen. You know her? Oh, no? Teacher Karen is From actually Mactan. nasa Japan siya actually, pero nasa actually yesterday siya dapat yung guest natin, kaso condolences po Teacher Karen or Miss Karen kasi kakamatay lang ng kanyang mama. So condolence po. kaya kailangan niyang Umuwi po bumalik siya? muna. Umuwi po siya, but she is one of the people that wanted to inspire also people. Like, kahit may ganun na pangyayari, she actually showed very positive vibes in Facebook about what happened. You know, like, it's a normal, magiging sad, but they have to choose happiness. Okay, kasi naging buo ulit sila today. Thank you so much, Miss Karen. We're looking forward to talk to you. Kirame po. Opo. Kirame po kami. I can feel na she's really a positive person based sa comments niya. Strong tayo. Totoo. And of course, guys, we have consumed your 55 pahiram ang sabi ko nga kanina, pahiram po ng isang oras ninyo, and we only we have 55 minutes na, and I think Miss Darlene has to do something po prior her appointment at 8 o'clock kasi meron din po siyang appointment. So hopefully you will stay here kasi babalik ako and we're gonna talk about the things that we have learned later. Teacher Darlene, thank you so much sa oras. Iya. Arigatou gozaimasu. Pero ang galing niyo po sa Japanese, yung accent, yung syllabication niyo po talaga sobrang ang linaw po talaga. Iya. I'm practicing. I'm watching a lot of K-drama pero Japanese yung dub. So that's how I learn. Pero still learning. Mazakashi yo. Namangha ko yung sabi mo sa video mo na Nihongo wakara na ganun. Then suddenly you spoke an English word, help. I was like, oh. Kasi hindi ko alam yung help in Japanese. Help. Yeah. So thank you very much, Mr. Frank, for having me. Frank in Japan for having me here. Sobrang bitin din ako, but ayun nga, medyo hectic lang, pasensya na. But yes, I'm looking forward pa sa ating part 2 if you'll allow it. Yeah, next time. And I hope you learned a lot. And hopefully, pag meron na tayong budget, I could be able to meet Teacher Darlene and have a real talk po. Yung upuan po talaga. That would be a very good. I would love that. Yeah. Saan ka po Kanagawa ulit, no? Oo, pwede naman tayo mag-Tokyo pag may sahod. Ang layo na Tokyo! Osaka na lang! Osaka po ito. Bago mag-Universal Studio, Osaka na. Oh, yes. So, ayun po. And can I promote my Facebook page? So, yes, I'm currently, I reached 11,000 followers po. Maraming salamat to all my followers. They are watching right now. Maraming salamat po sa inyong suporta. And please follow me, Darlene in Japan, sa Facebook. Darlene Aldinar in Japan sa Facebook, and Darlene in Japan sa TikTok, and then Darlene Aldinar on YouTube. So I'll be uploading a lot of things that will inspire you and that will help you to know a lot from here in Japan. So maraming salamat po, and please continue to follow Mr. Frank. He's doing a lot of great things, and let's continue to help each one another for our fellow Filipinos. Mabuhay! And God bless everyone. Maraming salamat po. Thank you so much, Teacher Darlene, sa oras at sobrang informative. Maikli, pero sobrang bombarded sa learning and real life stories talaga. Yes, thank you. Again, guys, sorry, my mom is watching and my sister. Hello po, Mama. Hello, Ate. Thank you for watching. I love you. Yeah. And of course, nandito rin si Potato Chicks vlog in Japan. Wow. Hello, Potato Chicks. She's one of the icon when it comes to vlogging here in Japan po. And one of the parang ama ng vlogging dito sa Japan, Mr. JP. JP in Japan. Wow. Siya yung one of the OG
na mga vloggers dito sa Japan. So, sobrang nakakamaha kasi nanonood sila. Nakakasingit I will follow po. Ayan, following Of na Mr. course. JP in Japan. And the other also one is Potato Chicks. Potato Chicks. Yes. Ito pa. Potato. Kala ko potato corner. Kakasikat lang ng potato corner last. Joke lang po. Ayan. Mm-mm. Okay, follow them already. All right. Okay. So, of course, guys, thank you so much for staying here in our live streaming today. Of course, with teacher Darlene over here. It's an honor to inspire everyone. And again, guys, tandaan nyo na tayo mga Pilipino, laban lang. And of course, here in Franken, Japan, sa mga Bisaya, padayon lang. And of course, see you next time in our live streaming on Wednesday and Saturday. We have a scheduled interview. Looking forward for that. Okay? Thank you so much. See you next time. Hi, arigatou gozaimasu. Jana.